Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at espiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang ating paksa ay tungkol sa genuine freedom. Tungayan natin kaagapay ang sinasabi sa Mateo Kabanatang 15 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaagapay, nais kong malaman mo ito. Nais ng Panginoon na ikaw ay maging malaya ng lubusan. 100% kalayaan. At paninindigan niyang gawin sa atin ito dahil tayo ay kanyang hinirang. Maging sa aklat ng Isayas, Kabanatang 53, ipinangako ng Diyos na lalaya ang mga nasa bilangguan. Ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigis ay hindi mawawalan ng saysay at kabuluhan. At nalalaman, maging ng dyablo, ang kapangyarihan ng dugo na nasa iyo. Ang tanging naisin lang ng Diyos sa atin ay ang lahat ng katotohanan mula sa banal na kasulatan na ating binabasa, ibinabahagi at itinuturo ay maging realidad sa atin. Ano pang halaga ng Biblia na binabasa at hawak-hawak mo kung ito na may walang kabuluhan at walang nagiging katuruan sa ating kanya-kanyang buhay? Gaya na lamang noong panahon din ni Moises, nasambit niya na mas mabuti pang ihulog na lang sa paanan ng bundok at madurog ang mga kautosang nakaukit sa tableta kung hindi din naman ito makikita sa kanilang pamumuhay. Sa kwentong ito, alam ng Diyos na kung nangyari man iyon noong panahon nila, dapat maintindihan ng mga tao noon at maging tayong mga nabubuhay sa kasalukuyan na kung hindi nagiging totoo ang salita niya at hindi nagkakaroon ng realidad sa atin ang pamumuhay, ay mabuti pang sunugin na lang at durugin ito. Anong silbi ng nagbabasa ka ng Biblia kung iyong kalayaan na ipinangangaral nito na hindi lamang isang titik at pangako, bagkus ito ay buhay, ay hindi naman nakikita sa pamumuhay mo? Hindi ipinagkaloob ang salita ng Diyos upang gamitin lang natin at maipakitang tayo'y mas magaling kaysa sa iba. Hindi ito material para may magamit lang sa isang debate. At lalong-lalo na, hindi ito naisulat upang magkaroon ka ng maraming kaalaman na higit ka kaysa sa iba. Ang layunin ng Biblia kung bakit naibigay sa atin ay una, para makilala natin ang Diyos at ang pangalawa ay ang tayo'y baguhin. Kung maniniwala kang ang Biblia na binabasa mo at ipinamamahagi mo sa iba ay salita ng Diyos, gaano ka kaya kahanda doon sa pagbabagong kaakibat ng pagsasabuhay nito? Kaagapay, walang dudang ang banal na kasulatan ang siyang manual ng ating buhay, na kung ito'y babasahin natin at ia-apply natin ito sa ating pamumuhay, makatitiyak tayong magiging tama ang ating direksyon na tatahakin. Isang direksyon na wala tayong pagsisisihan sa huli, sapagkat kaakibat nito
ang magagandang plano ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ang sabi sa Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tama ka, agapay. Kasama sa kalayaan natin ang maranasan natin ang magagandang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating kapanahunan, napakaraming nabubuhay na hindi malaya. Laging may bigat na daladala. Laging may dalang sumbat sa puso. Maging sa isip at laging nadadaig ng mga alalahanin. Ano kaya ang dahilan ng ganitong sitwasyon sa buhay ng tao? Kaagapay, nais ng Panginoon na makawala tayo sa ganitong kalagayan. At tanging siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong kalayaan. Bakit di mo bigyan ng Panginoon ng pagkakataon na kumilos at mabuhay para sa iyo at kamtin ang ipagkakaloob niyang buhay na ganap at kasiyasiya? Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.